Good morning everyone. Sa lahat ng mga naka-trade kagabi and nanood ng daily analysis natin, congratulations sa inyo. I guess naka-profits kayo dito and sana naka-secure kayo ng some profits. Also, sana may runners pa kayo. Okay? Nasa Discord naman yon yung ano natin. Here, I'll show you. Sa Discord natin, meron dito the daily analysis. No? Punta tayo sa Magic Nights. Sa daily analysis yan. Dito nyo makikita yung daily analysis kahapon. Okay, you can browse daily analysis dyan. Then, I'll post this recap here sa trade recap. So, ma-review nyo to. So, sa daily analysis, yun yung analysis natin kahapon. Diba? So, congratulations sa lahat ng mga Magic Night na nanalo. Right? So, i-recap lang natin kung ano yung nangyari kagabi. And why did we decided for a sell at the 2034 and put a stop loss at 2039. Okay, tanggalin ko muna si sessions indicator para ano. Ah, hindi pala. Yan. So, determine muna natin. The first step was to determine kung ano yung solid na mga support and resistances. So here we found a solid support here at the 2020 psychological level at saka sa 2040 na psychological level which is here. Then, binox natin yan. So, review nyo na lang yung daily analysis kahapon. Right? So, the idea behind that one, the trade was, meron kang resistance dito, meron kang support dito, meron kang resistance dyan. And the price was moving from Monday to ano, Wednesday, nagre-ranging lang siya within the range no, sa 2040 and 2020 level. Um, Papansin natin kung nag-SGC tayo, panay stop gains na lang siya. So there are only, remember, dalawa lang ang movement ng market. Trending or ranging. So sa trending naman, dalawa yung possibility noon. It's a bullish trend or a bearish trend. Pero sa ranging, isa lang yon. Magre-range lang naman siya. So yun yung market movement. Dalawa lang. So kung hindi effective si SGC dahil hindi nagbe-breakout tapos na stop gain tayo, hindi siya tumutuloy sa trend niya. So the next thing na i-consider natin if it's not trending ngayon, ano bang magpapatrend nito? Then sa linggo na to, CPI is the one catalyst na baka ito na yung time na magte-trend si gold kung saan siya talaga pupunta. Okay? So before CPI, one day before the CPI, ito nangyari. So the candles were forming like eto. Yan yung kahapon, 'di ba, sa London session. Okay, then meron ka ng lower high. 'Di ba? Meron kang lower high dito. So we know na meron kang support dito, which is hindi mabe-break yan dahil bukas pa yung CPI or ngayong araw na to, Thursday pa yung CPI. So it's a one day before the CPI and don't expect na babasagin niya si 2020. Here then, sa 2040, don't expect na babasagin din niya kasi ayun nga, yung catalyst natin would be the CPI. So, kung ma-break man yan, parang rejection lang, tapos babalik na naman sa baba. So, kagaya nito, nung nangyari dito, binrake na, tapos kinorek pababa ng pababa. Alright? So, na-label natin yan na solid resistance dyan sa 2040 level. Okay, so when the price was moving like this one, yan, eto na yon. Ganyan yung presyo niyan before tayo natapos sa daily analysis natin. So, I was thinking na kailangan muna nyo mag-pullback before tayo tatalpak ng talpak ng sell, di ba? So, kailangan siya mag-pullback around 2034 because dito yung cluster of candles sa high volume time. So, there's a price level here pag na-break yan and it can shoot up. Pag hindi naman na-break yan, it could retest this support. So the idea doon is mag-reject to, then i-test tong support here sa baba sa 2020 which is very possible kahit na walang catalyst. Kahit na walang catalyst because the support na na-create ng Asian, 'di ba? Sabi ko sa inyo, don't trust the Asian volume. So ito 'yon, pre-London and Asian volume. Kayang-kaya niya basagin 'yan since it's a low volume na support lang and high volume support nandito sa baba. So kung babasagin niya yan,
should probably break during the New York, and then mag-test dito ng support, then reject na naman ulit, then the price will move between 2040 to 2020. Okay, so since nandito siya sa 2034, we can have a 2034 to 2020 $14 to $10 na range. So we have a range, so pwede nyo kunin yung range na yun kahit kumuha kayo ng $5, $6 or $7. Then makakatipi kayo sa mga sales nyo. Okay, so support, resistance, rejection. Supposedly ito yung magiging range ni London, but it is a lower high. Diba, may high ka dito, lower high ka dyan. Then another lower high created pre-New York. No, nag-create na siya ng pre-New York. So you have a resistance here, solid resistance here. So hindi niya babasagin, maliit yung range ng um, light resistance tsaka yung solid na resistance ko. Ito yung iti-trade mo from 2035 to 2037. That's a very, very small range. So, wala kang mapo-profit pag nag-buy ka. And here we can see a very light resistance and a solid resistance to the range here. From here, papunta doon. It's very much, mas high probability ang magiging setup mo. Okay? So, meron ka ng lower high. Meron kang weak na support, then we have a solid support. You can put a TP between dito. So, yung ginawa natin is dito. So, nilagay natin yung stop loss sa 2039. Why 2039? Kasi nga, itong zone na to, no, to 2040, kasi yung 2040 is the psychological level, which is hindi na break sabi natin, kasi walang catalyst. So, itong zone na to, dito yung cluster of candles nung high volume. So, sinukat natin, no, yung mga average volatility nito, like 2035, 2031 is $4. 2034, $34 pa rin. So, dito rin, 2028, $24 pa rin. So, around mga $4 yung price range niya. So, to give an allowance, ginawa natin 5 na lang, no, para to kuhan yung volatility ng New York session. So, kung nag-enter ka sa 2034 plus 4, so 2038. So, within the zone ka pa. So, nilabas lang natin konti dito sa zone para hindi mapitikan yung stop loss mo. So, 2039 was the stop loss. So, yun yung entry and then dito yung TP. So, dito pwede ka na, bawi ka na, 1:1 ka na dito. And here, sobra ka pa, no? So, hope na may nakuha kayo dito. So, paano siya, no? Paano din kinuha yung kung saan ilalagay yung stop loss and gaano kahaba. Okay? So, hindi naman fix yung mga stop loss na yan kasi kailangan nating tingnan yung mga length ng candles. So, naituro ko na to doon sa, doon sa mga nag one-on-one session sa atin. Tsaka doon sa pinost ko na support doon sa one-on-one session sa classroom. So, may nakapost na ako dito. Ganito pagkuha ng volatility ng mga candles. Okay? So, congrats to everyone sa mga nanalo. So, yung pin lang kayo doon sa Discord natin sa daily analysis and for trade recaps. So, gold day everyone. Hope you have a profitable week. So, mamaya ingat sa CPI and good luck.